Si Scott ay 42 taong gulang, na nabuburyo na, at dismayado sa pagiging guro ng biology sa isang hindi matagumpay na eskwelahan na Wilkinson High School. Tuwing napapasarap ang kanyang tulog, napipilitan siyang pumasok sa klase sa pamamagitan ng bintana, ngunit nabigo ang plano niyang maiwasang makakuha ng atensyon dahil nandoon na pala si Principal Betcher. Dahil sa kanyang pagkahuli, siya ay binigyan ng duty sa boss pagkatapos ng paaralan bilang parusa. Ito ay nagpapabagabag sa kanya at hindi niya masyadong pinapansin ang kanyang mga estudyante. Matapos sapilitang kumuha ng merienda sa vending machine, pinanood niya ang music lesson at may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Tinapos ni Marty ang aralin sa isang quote, "Kung walang musika, ang buhay ay magiging isang pagkakamali." Nilapitan siya ni Scott at nagkwento ng isang gawa-gawang kwento para ilagay si Marty sa duty sa boss, ngunit masyado siyang abala sa balitang buntis ang kanyang asawa. Ipinapalim ni Betcher sa lahat ang iminungkahing pagbabawas ng budget. Hindi kayang ipagpatuloy ng paaralan ang mga extracurricular na aktibidad, kabilang ang programa sa musika, na magreresulta sa pagkatanggal ni Marty. Si Scott ay namagitan at sinabihan si Betcher na maawa siya kay Marty dahil may hinihintay siyang isang bata na dapat ay isang lihim. Matapos malaman na ang paaralan ay nangangailangan ng $48,000 upang ipagpatuloy ang programa ng musika, iminungkahi ni Scott na lumikom ng pera. Kinabukasan, nilapitan ni Marty si Scott at pinasalamatan siya sa pagpapasya na makalikom ng pera para sa programa ng musika. Sinubukan ni Scott na umatras, ngunit patuloy siyang pinupuri ni Marty kaya kailangan na niyang kumilos ngayon. Nakipagpulong sila sa lahat ng mga guro upang tumulong sa paglikom ng pera, ngunit tanging ang nurse ng paaralan na si Bella ang nagpakita. Nang subukan ni Marty na lapitan ng iba pang mga guro, sinabi ni Scott kay Bella na hindi makatutuhanang makalikom ng napakalaking pera, ngunit hindi niya ito hahayaang sumuko para kay Marty dahil siya ay isang mabuting tao. Sinamantala niya ang pagkakataon na gumawa ng isang hakbang para ligawan siya, ngunit bumuntong hininga lamang siya, hindi pala ito ang kanyang unang pagtatangka. Kaya iminungkahi niya na siya ay kumain ng hapunan kasama siya kung magagawa niyang idakdak ang bola sa basket. Pumayag siya, iniisip na tiyak na mabibigo siya dahil sa kanyang pangangatawan. Ang mautak na si Scott ay kumuha ng mini trampoline at tumalon ng may sapat na distansya, ngunit nabigo pa ring idakdak ang bola. Kinalaunan sa araw na iyon, binisita ni Scott ang kanyang walang pakialam na kapatid, nagtanong siya kung mayroon siyang bakanteng trabaho sa kanyang lugar, ngunit kakatanggal lang daw nila ng 2 trabahador. Para kumita ng dagdag na pera, kumuha si Scott ng night shift at nagtuturo ng kursong paghahanda para sa pagsusulit sa citizenship. Pagkatapos ng klase, nakuha niya ang kanyang sweldo at nilapitan siya ng isa sa kanyang mga estudyante, na si Nico, para sa karagdagang pagtuturo. Medyo nakonsensya si Scott matapos siyang tanggihan kaya nagpasyang tulungan siya na nagbigay kay Nico ng labis na kasiyahan. Kalaunan ay nakita ni Scott si Nico sa kanyang apartment at nalaman na siya ay isang martial arts coach at nakipaglaban noon sa UFC. Bago siya magsimulang mag-tutor, niyaya niya itong manood ng laban. Nagkomento ang kaibigan ni Nico na ang natalo sa laban ay nakakuha ng 10 grand at si Scott ay nabigla. Yes, ngunit kung siya ang nanalo, siya ay makakakuha ng 50 grand. Dahil sa natuklasan ay pumasok sa kanyang isipan ang bagong ideya. Kinabukasan, ibinahagi ni Scott kay Marty ang ideya ng pakikilahok sa isang labanan. Itinuro niya na siya ay isang mahusay na wrestler sa kolehiyo at kayang tanggapin ang anumang suntok na nagpapahiwatig na lalaban siya upang matalo. Nagdadalawang isip si Marty ngunit sa huli ay pumayag din. Sa klase ng paghahanda sa pagsusulit sa pagkamamamayan, sinabi ni Scott na siya ay hihinto. Sa labas ng klase, hiniling niya kay Nico na sanayin siya para sa susunod na martial arts tournament, bilang kapalit ay tuturuan siya ni Scott. Nag-aatubili, sumang-ayon si Nico at ipinaalam sa kanya ang isang laban na magaganap ngayong linggo at kung saan kailangang lumahok si Scott. Nang sumunod na araw, nag-workout si Scott kasama si Marty sa kanyang basement. Nang nagpahinga sila, iminungkahi ni Marty na talunin ang kalaban ni Scott bago pa man magsimula ang laban. Nang magtanong si Scott kung paano, sinabi niya na ang isang natatanging tema ng musika ay nagdudulot ng takot sa puso ng mga kalaban. Hindi makapaniwala, dumating si Scott sa pinakamababang antas ng MMA. Nagulat si Nico ngunit nakita niya ang kanyang determinasyon at siya rin ang susunod na manlalaban. Nakasuot siya ng funky outfit na dapat ay intimidating at sa kantang Here Comes the Boom ay pumasok siya sa ring. Mukhang nandito ang kalaban niya sa parehong dahilan, ang matalo. Excited ang lahat ng mga manonood.
Sa kasamaang palad, ang laban ay tumagal lamang ng 2 segundo at siya ay dinala ng mga medics, ngunit nakakuha pa rin ng $750. Nang maglaon, pinagalitan siya ni Bella dahil sa kanyang hangal na desisyon na lumaban sa isang hawla at muli ay sinubukan niyang ligawan siya, ngunit hindi nagtagumpay. Pagkatapos ay binisita niya ang bahay ni Marty at dahil wala siya sa bahay, pinapasok siya ng kanyang asawa. Nalaman ni Scott na hindi sinabi ni Marty sa kanya na maaari siyang mawalan ng trabaho, na lalong nagbigay ng higit pang pressure sa kanya na maipon ang 48 grand. Kinabukasan ay binisita ni Scott si Nico sa kanyang trabaho, nagtuturo siya ng isang disco street fight. Tiniyak sa kanya ni Nico na ang matututunan nila dito ay ang mga tunay na bagay na kakailanganin niya sa hawla. Itinuro niya sa kanya ang mga depensa at mga maniobra upang makaalis sa chokehold, hindi na kailangang sabihin, si Scott ay isang baguhan. Pagkatapos nilang mapagtanto ito, sinabi sa kanya ni Nico na kailangan na lang nilang pagbutihin ito at babalik sa pagtuturo sa susunod niyang klase. Sa kanyang ikalawang MMA fight, si Scott ay nakakuha ng isang mahusay na pagtanggap ng mga suntok ngunit nagawa niyang panatilihin ang laban hanggang sa 3rd round. Pagkatapos ay nagsimulang umulan at ang parehong mga manlalaban ay hindi makapagmaniobra ng maayos, ang buong laban ay mukhang kalokohan at nauwi pa rin sa pagkatalo ni Scott. Sa paaralan, kinokolekta ni Scott ang mga test paper mula sa mga mag-aaral, nang si Charisse, ang pinakamatalino niyang estudyante, ay hindi nasagutan ang 3 tanong. Nagtataka siya sa problema, lumalabas na gusto ng kanyang ama na tumigil siya sa musika para manahin ang kanyang kumpanya na nag-demotivate sa kanya. Sa daan patungo sa susunod na laban, tinuturuan ni Scott si Nico at nalaman na nakalimutan ni Marty na dalhin sa kanya ang kanyang tanghalian, ngunit hindi iyon problema, may dala si Nico na sarsa ng mansanas. Bago ang laban, binigyan siya ni Nico ng isang pep talk at narinig nila ang kanilang opening song sa lalong madaling panahon. Parehong kanta pala ang gamit ng kalaban, pero mas nakakasilaw ang pagpasok niya. Sinabi ni Scott na hindi sila maaaring magkaroon ng parehong kanta. Ito ay nakakahiya at hiniling kay Marty na baguhin ito. Nang marinig ay kumilos si Marty, pinalitan niya ang kanta sa ilang klasikal na musika at hindi gaanong kahanga-hanga at awkward ang kanilang pagpasok. Ang laban ay nagsimula kay Scott na tumatanggap ng mga suntok gaya ng dati. Pinapanatili ang kanyang depensa at si Nico ay sumisigaw sa kanya na manatili sa plano ng laro. Habang si Scott ay patuloy sa pagdepensa, sinamantala niya ang pagkakataon habang ang kalaban ay saglit na nagpakitang gilas na parang nanalo na siya sa laban, pinatumba siya ni Scott gamit ang isang right hook. Sa wakas ay nakuha ni Scott ang kanyang unang panalo. Higit pa rito, lumabas yung applesauce na kinain niya. Kumalat ang kwento sa buong paaralan at sikat na si Scott, hindi para sa mismong laban, ngunit sa mga resulta nito. Itinuturing siyang bayani ni Charisse sa paggawa ng kanyang makakaya upang mailigtas ang programa ng musika. Ang mga expectation ng mga estudyante ay ibinigay sa kanya at iyon ang nag-uudyok sa kanya. Nang maglaon, ginagamot ni Bella ang kanyang mga sugat at nalaman niyang kahit papaano ay nakakuha na siya ng 3 grand mula sa mga laban. Idinagdag niya ang kanyang $72 mula sa bake sale. Muli ay sinubukan niyang ligawan siya at muli ay tinanggihan siya. Sinasanay ni Nico si Scott na naiinis na tinuturuan lang siya kung paano depensahan ang sarili. Gusto niyang umatake, kung kaya niyang manalo sa mga laban, mas kaunting laban ang kailangan niya. Pumayag naman si Nico, kaya ipinakilala niya si Scott sa isang kaibigan, si Guy, na gustong ilaban niya ang dalawa sa kanyang mga lalaki ng sabay upang makita kung sulit si Scott sa kanyang oras. Mahusay siyang tumatanggap ng mga suntok, talagang isang mahusay na mga suntok. Tinawanan lang ito ni Nico at ng kanyang kaibigan at tinawag pa niya ang isa pa niyang lalaki para magsaya kasama si Scott. Habang binubugbog ng 3 si Scott sa sulok, hindi pa rin siya sumuko at humiling na magpatuloy. Ito ay kumpirmasyon kay Guy na maaari niyang sanayin si Scott. Kinabukasan sa paaralan, tinawagan ni Betcher si Scott. Nagalit ang ama ni Charisse na sinabihan niya ang kanyang anak na suwayin siya. Idinagdag ni Betcher na siya ay nakikipaglaban sa isang hawla, naghihikayat ng mapanganib na pag-uugali at nakakahiya sa paaralan. Ipinagtanggol ni Scott ang kanyang sarili na nagbigay ng isang piraso ng isip sa ama ni Charisse at sinabing sinusubukan niyang gawing mas magandang lugar ang paaralan. Sinabi niya kay Betcher na siya ang nabigo sa kanyang mga tungkulin bilang punong guro at tumakbo siya sa kanyang klase. Nagpa siya si Scott na seryosohin ang kanyang tungkulin bilang guro, ngunit ang klase ay may nakapirming mentalidad para sa kanyang klase na wala siyang pakialam.
Umakyat siya sa desk at nakuha ang atensyon ng lahat at nagsimulang magpaliwanag ng biology na gustuhan ito ng mga estudyante. Narinig ni Bella ang kaguluhan mula sa pasilyo at natutuwa siyang makita si Scott na nagseseryoso. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa bleachers kasama si Marty habang tinuturuan ni Charisse si Nico para sa pagsusulit sa pagkamamamayan at naisip niya na ituro sa kanya ang mga sagot sa anyo ng isang kanta. Hindi makapaniwala si Nico dito. Si Scott ay nanalo ng higit pang mga laban at ibinigay ang pera sa tagapayo ni BetShares. Maayos ang takbo ng kanyang mga aralin at hindi siya nagpapabaya sa kanyang pagsasanay. Itinuro sa kanya ni Guy ang lahat ng dapat malaman tungkol sa pagkakasala, ngunit ang ilang mga labanan ay hindi nagresulta ng maayos. Kumalat na parang apoy sa paligid ng paaralan ang balitang ipinaglalaban niya ang isang mabuting layunin. Excited din si Marty at hindi makapaniwala ang counselor ni Betcher na ginagawa nila ito. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Scott ay nakakuha ng atensyon ni Joe Rogan. Si Scott, na may kumpiyansa, ay nag-imbita kay Bella para sa hapunan sa kanyang lugar at sa wakas ay sumang-ayon siya. Ang kanyang kapatid ay nagluluto ng eksklusibong hapunan para sa kanila. Gustong-gusto ito ni Bella, ngunit nang sabihin ni Scott na siya ang gumawa nito, nakaamoy siya ng kalokohan. Ngunit sinabi na ang hapunan ay talagang kamangha-mangha. Pagkalipas ng ilang baso ng alak, sinubukan ni Scott na ipakita sa kanya ang ilang galaw na natutunan niya sa MMA. Humantong iyon sa isang kunwaring away kung saan sinunggaban siya ni Bella at aakalain mong hahantong iyon sa pagpapalagayang loob, ngunit itinuring niya itong hudyat ng pag-alis. Kinabukasan, pinasalamatan ni Scott ang kanyang kapatid para sa hapunan at binigyan siya ng trabaho. Hinanap ni Guy si Scott sa paaralan para sabihin sa kanya ang balita. Tumawag si Joe Rogan at inalok siya ng laban sa UFC kung saan makakakuha siya ng 10 grand kapag siya ay natalo. Tinanggihan siya ni Nico, kaya binisita siya ni Scott sa kanyang klase sa yoga. 6 grand na lang ang layo nila mula sa kanilang layunin na 48. Maaaring ito na ang huli at tapos na, ngunit sinabi ni Nico na ito ay masyadong mapanganib. Tinanggihan niya ang laban dahil sa personal na mga kadahilanan, nagtamo siya ng pinsala sa pagtatapos ng karera habang nagsasanay para sa isang laban sa UFC, ngunit naintindihan niya na karapat-dapat ito kay Scott at nangako na aayusin ang laban. Ang ama ni Charisse ay nagpasalamat kay Scott, ang kanyang negosyo ay mas mahusay kaysa dati. Nakilala ni na Scott at Nico si Joe at tinalakay ang mga detalye ng laban. Ang kapatid ni Scott ang bagong chef sa restaurant ng ama ni Charisse. Narinig ni Joe ang dahilan ni Scott sa pakikipaglaban at sa tingin niya ay napakabuti niya, kaya ibinigay niya ang pagkakataong ito sa kanya. Sinabi ni Nico na handa na si Scott at pumayag silang pumunta sa Vegas para sa laban. Sa paliparan, nagagalak sila sa pagiging malapit sa kanilang layunin. Hindi sapat ang pasasalamat ng asawa ni Marty. Nagmamadali silang pumunta sa eroplano at sa wakas ay nakarating sa Vegas, ang lungsod ng mga pangarap. Nagbahagi sila ng cheesecake kung saan si Nico ay kumuha ng higit sa kaya nilang lamunin. Nagsimula silang magbatuhan ng pagkain habang si Scott ay nakatanggap ng tawag mula kay Bella na nagpapaalam sa kanya ng trahedya sa paaralan. Ninakaw ng tagapayo ang lahat ng perang nalikom nila para sa music program at nakiusap si Bella na bumalik siya, ngunit hindi na siya maaaring umatras ngayon. Ang kalaban ni Scott ay isang marahas at mapanganib na manlalaban. Nawasak si Marty sa balita ng pagnanakaw, ngunit hindi sumuko si Scott. Ang plano niya ngayon ay manalo sa laban at makuha ang 50 grand. Nang magsimula na ang laban, Here Comes the Boom, iba na ang kanta. Nandito si Charisse kasama ang music band ng school para pasayahin siya. Inayos ni Bella ang lahat sa tulong ni Joe. Ang guro ng biology ay nagawa ang kanyang unang pagpapakita sa UFC. Lahat ay nakatingin sa kanya na may pananabik. Si Ken, ang tagapaslang, sa kabilang panig, habang si Scott, ang guro ng biology, sa kabilang banda, at ang labanan ay tila hindi patas sa lahat ng aspeto. Habang binabasa ng tagapangasiwa ang mga alituntunin, ang tono ay mapurol para kay Scott habang sinusulyapan niya ang klase ng musika. May ipinaglalaban siya. Sinabi ni Nico kay Scott na magpatalo sa lalong madaling panahon upang hindi siya masaktan ng husto, ngunit doon niya ibinunyag na siya ang mananalo sa laban. Hindi nagpakita ng respeto si Ken kay Scott. Sa pagsisimula ng laban, sa isang Superman na suntok ay nalamangan na kaagad si Scott at nabigong mapanatili ang kanyang depensa habang siya ay binubugbog sa sulok. Hindi ko nababanggitin ang mga detalye ng hindi makataong mga suntok na natatanggap ni Scott sa unang round, ngunit kahit papaano ay nananatiling matatag. Ano man ang itinuro kay Scott, mas alam ni Ken.
Nagsimula ang ikalawang round sa parehong paraan, kung saan binubugbog siya ni Ken gamit ang flashy moves. Halos hindi na makatayo si Scott. Siya ay sobrang disoriented na siya ay tumungo sa maling sulok. Ipinahayag ni Scott ang kanyang mga pagdududa tungkol sa pagkapanalo at sinabi sa kanya ni Marty na kahit na hindi siya manalo, sapat na ang kanyang nagawa, si Scott ang kanyang bayani. Sa huling round, ipinakita ni Ken kay Scott ang kanyang tanda ng paggalang. Nagsimula ang laban sa pag-iwas ni Scott sa ilang jabs mula kay Ken at nagawa pa niyang kontrahin ang isa. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at itinulak siya sa sulok, kung saan nagbitiw siya ng ilang suntok. Pagkatapos ng isang kahanga-hangang mga suntok, pinabagsak siya ni Scott at pinaulanan ng sunod-sunod na suntok. Gayunpaman, nahuli ni Ken si Scott sa isang arm lock na isang nakamamatay na posisyon. Kahit papaano ay hinawakan ni Scott ang kanyang mga kamay at binuhat si Ken, ibinagsak siya at na-knockout siya at si Scott ang nanalo. Hindi kapanipaniwala na ang isang guro ng biology ay nanalo sa isang laban sa UFC at sa wakas ay nagbahagi ng halik sina Scott at Bella sa loob ng hawla. Habang ang programa ng musika ay naisalba, si Marty ay labis ang saya at maging si Betcher ay nagpapasalamat kay Scott para sa kanyang kawang-gawang pagtulong sa paaralan, habang si Nico ay natanggap na ang kanyang citizenship. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.